The Game Silog Show is brought to you by you. Kayong nakikinig, kayong nanonood. If you wanna support The Game Silog Show, head over to patreon.com/The Game Silog Show. The Game Silog Show. Ang guest ko ngayon, si Mark San Pedro. Pare, welcome back sa show. Kamusta? What's up? Glad to be back. Nagbabalik. Actually, ikaw Salamat. Ikaw talaga yung napusuan ko dito para sa episode na to. So, spoiler cast to guys ng Sea of Stars. If you will remember yung yung una kasama natin si Brian. Ito yung most anticipated ko na na game, right? And then tapos yung last natin na episode about indie games. Actually, naka-load na yung game mo nun, right? Yun yung susunod ko lalaroin eh. Diba? Pero ako naman, medyo na-late ako ng laro kasi tinapos ko pa yung Octopath Traveler 2 tapos pinlatinum ko pa. Pero ngayon, natapos ko na yung Sea of Stars na nakuha ko na rin yung true ending pero yung platinum hindi pa. Ikaw na platinum mo, right? Yes. Nice. Pero okay lang yan. Yung true ending halos malapit, konting-konti na lang yung kailangan mo gawin para ma-platinum yan. So, almost there. Totoo. So, bago kami mag-deep dive ni Mark tungkol sa Sea of Stars, mag-shoutout muna ako sa 25 Patreons tsaka sa ating mga executive producers. Sila Sans, sila Lance, sila Mike Rubio ng X-Core Gamer, I am Maku, Mark de Vinagracia, Yvette, Suzanne Solivilla ng The Ara Channel. Maraming salamat sa inyo guys. And bago tayo mag-spoiler, Mark, gusto mo nang makuha yung thoughts mo about the game, high-level thoughts about it, without any spoilers. Ano yung sa tingin mo dito sa Sea of Stars? Sige. So, really na-enjoy ko naman siya. Super gandang indie game niya. Very interesting siya kasi ako personally, konti lang yung experience ko, I think, sa mga ganyang klaseng old school RPGs. So, yung sinasabi, like, for example, yung sinasabi ng karamihan na yung main mechanics ng Sea of Stars parang inspired by mga games like Chrono Cross, Chrono Trigger, and to some extent yung Super Mario RPG din. Wala akong nalaro actually dun sa mga games na yon. Alam ko lang na yung mechanics nila medyo similar. Ang pinaka nalaro ko lang ng lumang RPGs would be siguro yung mga classic FF, yung FF1 to 6. Yun yung mga nalaro ko. So yun yung pinaka-experience ko with the like 16-bit, 8-bit era of RPGs. Pero despite that, parang yung natuwa ko sa Sea of Stars is that retro-inspired siya pero hindi niya dala-dala yung clunkiness na meron yung mga lumang retro games dahil doon sa technological limitations ng irang yan. So despite the retro inspiration, marami pa rin siyang nagawang ways to be able to make the game more appealing to the modern audience and improve yung quality of life ng games because mas capable na yung technology natin ngayon. So hindi na tayo limited ng mga restrictions ng mga dating panahon. So very seamless, very fun experience pa rin siya. Nice. Ako naman parang part to ng lore ng podcast ng TGS na hindi ko na-enjoy yung Chrono Trigger. Okay. Possible reason siguro kasi wala ako sa tamang headspace nung nilaro ko siya. Pero ang lagi ko kong nababanggit kasi kung bakit parang hindi ko siya na-enjoy. Siguro kasi super taas nung binigay sa akin na expectation, lalo na diba sa community, sa mga let's say mga journalists, mga content creator na greatest JRPG of all time, ganyan. Tapos pag meron kang sinet na bar na ganung kataas, tapos nung nilaro mo, parang unconsciously you're looking for ways on how to disprove that Parang ganyan. Parang ganun yung naging parang headspace ko while playing it. Pero siguro pag nagkaroon ng time, lalaking ko ulit siya second chance sa ibang headspace naman. Pero ito kasi, yung sa I Am Setsuna, parang same din, inspired din sa Chrono Trigger. Na-enjoy ko yun, super na-enjoy ko yun. And then ito na rin yung Sea of Stars, super na-enjoy ko rin. And gaya ng sabi mo, siguro ang main difference dito sa Sea of Stars is yung pagiging active niya while sa combat, yung let's say yung pagiging turn-based niya, super na-enjoy ko yun. Yung sa story, may mga set pieces na super na-enjoy ko rin. Pero parang siguro without any spoiler, ang masasabi ko lang is hindi ko na-enjoy yung aspeto na parang hindi ko naramdaman na malakas ako. Kadalasan kasi sa JRPG is meron doon parang power fantasy na tangina bubugbugin ko to. Meron akong power, meron akong ultimate weapon. Meron din naman ditong ultimate weapon, meron ding
quote-unquote ultimate weapon. Meron din naman ditong ultimate na skill. Pero kahit nung na-acquire ko yun, parang it didn't make me feel na malakas ako. Yung parang may ganyan. Unlike sa ibang JRPG na pag nakuha mo yung Omnislash, kapag nakuha mo yung ultima weapon, ganyan. May ganong feel. Dito parang wala siya. Hindi ko alam kung dahil ba sa maliliit yung numbers. I'm not really sure. Pero yun yung main criticism ko dito. And another one is feeling ko parang masyadong curated yung game as you progress. Unlike siguro sa ibang JRPG na parang you can power level, you can grind. Though gets ko na parang hindi na masyadong enjoy yung parang mga grindy. Pero at least kahit pa paano siguro parang may perfect balance dun sa grinding and then yung pagpapalakas, etc. Pero overall, super na-enjoy ko to. Merong sa latter part kasi dun sa mamaya siguro mas i-explain ko. Pero naiyak ako ng malala dun sa last part. Mamaya kwento ko kung bakit. Pero yun lang muna siguro. So, bago kami mag-deep dive ni Mark, syempre spoiler cast to. Ito na yung chance nyo na umalis. Lakuin nyo muna kung ayaw ma-spoil. Pero kung gusto nyo lang na ma-spoil, I think may mga taong ganun kasi yung previous ko na episode is all about spoilers. Actually, hindi ako naglagay ng mga games na merong, kumbaga parang na-discuss namin yung spoiler doon. Parang sabi ko lang doon sa title is video game deaths. So ibig sabihin yung mga namatay na characters sa video games. Surprisingly, ang daming nakinig. So hindi ko gets. So meaning, merong population ng tao na okay lang sa kanilang ma-spoil at nag-e-enjoy sila sa ganun. Kasi usually, ang sikat na ano is parang, ayoko ma-spoil, wag tayong mang-spoil, which is, gets naman, di ba? Wag natin i-ruin yung experience ng ibang tao. Pero sa kabilang aspeto, meron palang ganun. Meron palang yung okay lang sa kanila na i-spoil. So, kung ayaw nyo ma-spoil, guys, alis na kayo dito. Magkukwentuhan na kami ni Mark. So, yun. Usually pare kasi sa mga napapakinggan ko ng mga podcast, spoiler cast, meron silang mga intro, meron silang yung parang history ng game, yung parang let's say ilang copies sold, etc. Pero gusto kong ibahin, no. Mamaya na natin yun kasi sinave ko to eh. Wala akong kakwentuhan eh. Sinave ko talaga tong mga tanong na to at tong mga ebas na to dito sa podcast na to, dito sa episode na to. Umpisa natin para dun sa ending. So, merong yung base ending, right? And then meron yung true ending. Yung pinakaunang ending, siguro yung parang pinaka-default niya is yung namatay yung isang character, which is si Garl. May dalawang parang pagpipilang kasi na character dito. I'm not sure kung paano pronunciation dito, pero sa utak ko, ang pronunciation is Valerie eh. Ako rin actually. Sige, so mukhang magiging consistent naman tayo doon. Sige, Valerie na lang, Valerie, and then Zane. Ganun din basa ko eh. Tapos meron silang best friend, si Garl. Tapos yun, eventually namatay siya. Pag-usapan natin yung ending pare. May ending and then may true ending. Anong thoughts mo doon pare? Na-enjoy mo ba yun? Anong naramdaman mo? I think cool yung way kung paano nila na-revive si Garl, I think. So una, definitely like nakalaban mo si Elisandrel and then natalo mo siya and then yung nag-play yung first ending credits. In a way, like mararamdaman mo na parang hindi pa talaga siya complete kasi hindi mo pa nakakalaban yung Big Bad eh, si Fleshmancer mismo. So, parang, okay, natapos ko na, quote-unquote, yung game, pero hindi ko pa nakakalaban yung totoong final boss. So, nung natapos, it just goes to show, totoo nga, na there is more to do. And nung nag-roll yung credits, may pinakita na, okay, dito ka pupunta, and then meron ka mga side quests or other stuff na kailangan gawin para magawa yung true ending. And para, before that, of course, para ma-revive si Garl. I think, ang nagustuhan ko lang din, interesting yung, how do I say this? Yung factor na dinagdag ni Garl. Kasi di ba pag bumalik ka doon sa final dungeon, siya yung nagiging reason bakit nagbago yung timeline. Eh. Kasi andun siya. Parang yung mga stuff na sinabi niya. And yan, natulungan niya yung mga main characters na talunin yung final boss.
okay naman, pero I feel like wala hindi malaki yung difference dun sa actual ending. Kasi dun sa actual ending, ang nagbago lang is, okay, andun siya, tapos tumulong siya sa pag-build ng monument na actually makikita mo sa Messenger later on. Pero, yeah. Pero ang nagustuhan ko lang din doon is, in a way, na-guarantee nila na gagawin mo yung majority ng game, at least 90% siguro or 95% ng game, guaranteed na matatapos mo before mo pwedeng ma-unlock yung final ending, kasi kailangan mo gawin yung hahanapin mo yung mga conches. Hindi ko na maalala yung other requirements. Basta maraming iba-ibang klaseng requirements. Hindi ko na maalala kasi nung natapos ko yung game, parang isa na lang yung natitira kailangan kong gawin eh. So, parang nagawa ko na rin unintentionally yung majority ng stuff na kailangan para dun sa true ending. So, yun. I guess cool lang din na yung paggamit nila nung like whole time travel mechanic, kasi napakalaking characteristic yon nung main game nung Sea of Stars, kasi 'di ba si Alchemist is all about time travel, and even dun sa previous game nila, or technically the sequel, yung Messenger, time travel is also one of the big main mechanics ng game. So interesting lang that they stuck with that talaga the entire time, and yun din yung way kung paano nila naibalik si Carl. So, yun. Nice. Actually, ang nangyari kasi dito, guys, correct mo ako, Mark, kung tama yung memory ko. Merong isang event doon na, let's say, kung umatake yung si Fleshmancer. Si Eperol, kung yun ba yung tamang pangalan nun. Tapos, nag-cast or may ginawa si ang pangalan nito, si Reshan. Si Alchemist. Si Alchemist ng Time Anchor. Parang tumigil yun. Tapos, meron siya ginawang device para eventually yun, pwede nilang balikan para ma-revive si Garl. And then meron ding isang character na na-meet mo sa isang mundo ni Serai, yung si Beast. Hindi ko alam kung paano pronunciation, Beast lang sa utak ko. So yung Beast na yun, ginawa naman yun ni Rashan ng parang living glass. So parang nagkaroon siya ng physical body para maging party member mo. And eventually, yun nga, siya yung naging parang kapalit ni Garl doon sa pangyayari na siya yung tatamaan. Anyway, ang sa akin is, gaya ng sabi mo, I totally agree na parang konti lang din yung parang naging difference. I think ang naging merit lang nito is yung gaya na rin ng sabi mo is may experience mo halos lahat ng pwedeng i-offer ng game. Gaya ng pagkukompleto nung Rainbow Conch, tapos yung sasali ka dun sa arena. Tapos yung sa mga Solstice Shrine. Yung Queen that was, kasama din yata siya, no? Kasama din yata. So parang each character merong parang side quest na align sa kanila. And then meron din doon yung Duke ba yun? O yung parang multo na isang side quest din. Kailangan mo siya i-set free. So all goods yun. I think ang naging issue ko lang kadalasan sa mga gantong klaseng ending and then true ending in terms of death, nabanggit ko to sa previous episode, is yung parang nawawalan sa akin ng bigat yung pagkamatay. Parang laging ganun eh. Na parang gets ko na parang majority, I think, ng consumers palaging ang gusto is yung happy ending. Syempre, gusto mo, kahit naman naalala ko yung parang sa Writing for TV namin na class before, pag magsusulat ka, at least kahit paano, sana pag gumawa ka ng story, iisipin mo na masaya na aalis yung mga nanood ng pelikula mo or ng ginawa mo. Pero sa kabilang banda, okay din naman ako sa mga matatapang or may bayag na gumagawa ng pelikula na talagang paglabas mo, depressed ka. May merit din yun eh. Parang ganyan. Malungkot ka talaga. So, doon lang ako nagkaroon ng problema. Na parang, okay, nalungkot ako nung namatay si Garl. Parang feeling ko hindi na siya kailangan buhayin. And another rin siguro na parang mababanggit ko dito is yung gets ang ganda ng sinabi mo, yung may experience yung mundo, or I mean yung kayang i-offer ng game. Pero I think yung structure meron akong konting hindi nagustuhan. Nalaro mo ba yung Castlevania Symphony of the Night? Yes. Okay. So, dun sa Castlevania Symphony of the Night, kung hindi nyo pa nalaro, kung ayaw ma-spoil, balik kayo after siguro 10 minutes. So, may ending doon na pag hindi ka gumamit ng parang yung glasses. Ng glasses, mapapatay mo si
Si Richter. Si Tapos Richter, na. Pero pag gumamit Yeah. ka ng glasses, and then makita mo may bilog sa ulo ni Richter, si Shaft pala kinokontrol si Richter, and then babaliktad yung castle. Yung castle. So may another stage ka pa. Doon, I think yun yung, for me hindi sa pagiging bias sa Castlevania, I think yun yung much better approach. Yung parang tuloy-tuloy siya in a sense na meron kang gagamiting item, tapos doon mo na may experience yung kabuuan nung story or nung i-offer nung game. Unlike dito sa Sea of Stars na meron siyang parang set na okay, tapos na to, pero may feeling ka na hindi pa to tapos eh. Tapos biglang tsaka mo i-experience yung ibang quest. Yung sa akin naman, yung sa Castlevania naman, syempre na-discover ko yun dahil sa mga nagsabi na lang din, sa mga magazine, sa mga computer siya. Pero parang mas gusto ko yung way ng ganon na parang hindi siya hindi yung parang magmi-meet ka. Paano ma-explain to? Sorry, hindi ko na-articulate ng maayos. Kasi hindi to sa Sea of Stars, yun yung parang turning point eh. Yung mismong yun, yung dun sa final fight with Fleshmancer and then si Erlinda ba yun? Kung sino man yung babae na yun na nag-betray sa kanila. Dun ka lang din babalik eh. And then, pagbalik mo dun kasama mo si Garl, lalabanan mo si Fleshmancer. Yung sa Castlevania kasi, parang same area, gagamit ka ng item para makita si Shaft, tapos meron kang another experience, meron kang another adventure. Yung ganong structure, I think yung mas nag-work sa akin. Dito kasi yun, 'di ba, parang okay, parang hindi pa to ending, may gagawin ka pa ulit. Tapos siya kakababalik dun sa pinaka last part na yun. So, yun lang, pero overall na-enjoy ko rin naman siya gaya ng sabi mo yung iba't ibang klase kasi kung gusto mo rin i-platinum talagang gagawin mo rin siya yung tournament or yung arena, and then yung conch, tapos yung mga solstice shrine, etc. Super enjoy rin naman talaga siya. Isa pa gusto kong itanong sa'yo pare, no? Kasi merong merit din naman yung explanation na to. Actually, narinig ko siya kay Macy ng Backlog na naman Budolcast. Kasi ang sabi ko, bakit ganito yung game? Parang, okay, ang bida si Valerie and then si Zale, pero parang si Garl. Tapos ang sabi niya sa akin is, siguro kasi designed yung dalawang character na yun para maging lente natin to experience the world and then the characters, parang ganyan. Pero it doesn't mean na parang ipaproject natin yung sarili natin dun sa mga characters na yun. Gets ko yun? I think may merit din dun. Sa kabilang banda, ang problema ko naman dun is parang nawalan akong pakialam kay Valerie eh. Parang kay Zale. Parang hindi ko alam kung talagang sadya nila na ganun. Pero kadalasan, ang parang mas interesting sa akin na storyline is kay Gar, kay Serai, side characters. Yung mga side characters, hindi mismo doon sa kinokontrol mo, right? Ikaw pare, anong thoughts mo doon sa mga characters na yun? I guess, oo nga, now that you mention it, when you think about it, parang sila, I guess, parang riding along lang sila eh. Parang, oo, sila yung gumagawa ng majority ng mga actions that progress the story forward. Pero in terms of conflicts, character development, siguro hindi kasing dami yung na-experience nila as compared yun kila Serai, kila Garl. Even kay Reshan, I guess, like si Reshan, meron siyang yung napakalaking backstory with si Fleshmancer. Parang si Valerie tsaka si Zale, yung primary conflict lang nila the entire time is with yung mentors nila. Si Brugaves tsaka si tama, yung dalawa. Yung babae. At saka, yeah, I guess, si Moraine. To some extent din, meron with Moraine. So, yeah, in a way, I think, mas interesting nga yung mga stories ng mga side characters. Baka nga, totoo naman na sila yung parang avatars mo in order to experience the world. Pero I feel like meron din naman silang sarili nilang mga character development. Like for example, mainly yung relationship naman nila with Garl, I think yung pinaka nag-develop over the course of the game kasi nung sa simula, noong bata pa sila tapos na-injure si Garl. Noong point nga yun, akala ko magiging kontrabida si Garl. Akala ko nagalit siya dahil na-injure siya. Na-injure siya dun sa cave pero hindi naman pala. Pero so mainly with Garl, I think yung relationship nila nagde-develop over the course of the game and hanggang pagdating dun sa ending, di ba, nung naging gods na sila tapos meron kakalabaning sobrang laking
ewan dun sa credits. World Tapos, Eater. yung World Eater. Sasabihin dun sa ending na every time na bumabalik sila to visit the world, ginagawa nila yon during yung birthday ni Carl kasi gusto nilang bisitahin si Carl every single time. So yun din pala yung isang nadagdag dun sa true ending kasi dun sa original ending patay na si Carl so dumadaan lang sila. Pero dun sa true ending, since buhay pa si Carl, bumibisita sila every time tapos nagse-celebrate sila ng birthday ni Carl. So yeah, I think mainly in terms of character development nila, it's mostly their relationship with Carl, and then outside of that, it's really just trying to save the world. So I guess in that sense, parang medyo kaya naman sabihin one-dimensional, pero yun lang, parang one-track mind sila in that regard. Talagang yun yung duty nila and hyper-focus sila doon. Hindi kagaya ni Brugaves tsaka ni Erlinda yata. I don't remember the girl's name. Parang at some point, nagko-question sila ito lang ba yung exactly purpose ko sa buhay na maging Solstice Warrior? Wala na akong choice. So, kinwestiyon nila yun. Kaya naghangad sila ng something more. Whereas si Valerie tsaka si Zed, decidido sila na gusto nila i-fulfill yung duty nila na yan. So, I guess yun yung isang main difference nung dalawang pairs na yan. Para siyang para siyang kunwari imagine niyo kung iba yung story ng Final Fantasy 10, kunwari si Yuna kung wala siyang ibang emosyon, journey lang siya, pilgrimage lang siya. Yun lang. Wala nang iba, walang character development na parang hindi lalabanan ko lalabanan ko yung ang pangalan nito, si Yunalesca yung parang yung religion o yung naset na let's say si Yuyevon mga ganyan. Parang ganun Pero gets rin naman and tawag dito habang naglalaro kasi ako hindi ko alam kung may na-miss lang ako na dialogue or let's say siguro doon sa kay Tix o yung doon sa libro niya. So 'di ba yung mga Solstice Warriors 'di ba dinadala siya sa Moon Cradle, right? Yung destined na sila yung magiging guardian, may training sila tapos eventually mag-a-ascend sila to paging guardian ganyan. I'm not sure kung godhood, basta parang guardian, etc. Si Rashan yung Great Eagle, di ba? Siya yung nagbabagsak doon. Saan galing yun? Saan galing sila? Saan galing yung mga bata? Hindi ko na alam actually. Like, sino yung totoong parents nila? Diba? Saan kinikidnap ni Rashan yun? Sa ibang universe ba yun? Sa ibang mundo? Diba nga? And then, kumaga parang paano napipili yun? So parang pinanganak kayo sa ganyan, parang hindi ko alam eh. So may mga ganung bagay, I think isang reason yun kung bakit parang while playing it parang yun nga interesado ako kay Gar, kay Serai, dun sa mga ibang characters, etc. Pero dito sa kinokontrol ko, wala para lang talaga siyang yung avatar or parang lente para ma-experience ko yung ibang characters sa inyong nangyayari sa mundo. So yun, gustong-gusto ko yung story ni Serai pare. I think siya yung favorite ko in a sense kasi para siyang low-hanging fruit na gets mo kagad na putang ina si Captain Cliché to eh. Yung ganon. Pero biglang eventually merong gulat factor na okay kaya siya may mask kasi robot siya, cyborg siya. Tapos galing diba? Gusto ko yun. So ikaw pare, meron ka bang parang mas umangat na character na totally mas na-enjoy mo kumpara dun sa mga ibang characters sa Sea of Stars? Siguro sa akin, I would say either, okay, si Serai, maganda nga rin yung backstory niya. Nagustuhan ko rin yung story ni Reshan. I guess si Reshan very interesting din kasi parang lagi siyang may conflict kasi parang naging kaibigan niya yung main antagonist ng buong game. So, parang meron siyang malaking personal relationship with si A4 and because of that, parang tinatry niyang I guess i-save in a way si Fleshmancer. Baka ayaw niyang patayin. And nakakatuwa din to see yung backstory nila, yung pag-uusap-usap nila nung mga bata sila, kung paano nangyari or bakit ganon yung paramihan ng mga aspects sa mundo. Like for example, bakit may mga giant? Bakit yung mga children dun sa clock tower, trapped sila? Bakit may eagle power si Reshan? So, parang every time na may ini-introduce sa backstory ni Reshan, parang
always something to look forward to. Very interesting yung mga stories niya. Ang galing nga no? And habang nagkukwento ka, parang ngayon ko lang naisip na, di ba si Fleshmancer sa Eferol yung nagbigay kay Rashan ng parang, ability to fly, yung parang maging Great Eagle. Tapos eventually, yun yung naging instrument para dalhin yung mga Solstice Warriors para to eventually defeat Fleshmancer. Rashan. Di ko alam kung parang sadya yun or something. Pero, gusto ko yung si Serai pare kasi, unang-una, yun nga, parang cliche, Captain Cliche. Tapos, meron kasi yung dito, parang grupo ng mga pirata, tapos, di ba, meron siyang tawag dito, na-meet mo siya, tapos eventually, kunwari, parang part siya nung party, hindi pa siya nagpapakilala, etc. Tapos, bandang dulo, mission niya pala is galing siya ng ibang mundo, na super wala ng fauna and flora, tapos parang desolate na, inahanap niya yung mga Solstice Warriors, which is yun nga si Valerie and si Zale. Tapos pumunta sila doon, and then yun nga, doon na nagtuloy-tuloy yung story. Ang iniisip ko dito pare, kasi 'di ba paano ba i-articulate to? So, may mundo. Siguro mas maganda itanong dun sa Messenger kasi hindi ko natapos yung Messenger. Siguro kung ayaw niyo din ma-spoil sa Messenger, siguro wag muna kayong makinig. Sa Messenger kasi nabanggit mo, parang nandun din yung konsepto ng time travel, and then dito rin sa time travel, etc. Yung message, paano ba yung article ito? Meron bang isang mundo kung saan set yung story neto mismo? Yun ba yung mundo nila, yung mundong una nila, Valerie and Zale? Or merong talagang iba? Actually, yung majority ng levels ng Messenger, andun siya dun sa, I think, Mesa Island yung pangalan. Okay. Yung isang island dun sa first world. Yun yung world ng Messenger. Kasi yun nangyari, nung nag-fast forward, like, kung ilan mang thousands of years into the future, parang nagkaroon ng flood. So, karamihan ng islands nabaha na, naging underwater na. Tapos yung natira na lang na island, yung Mesa Island. So kung naalala mo yung level na yung Autumn Hills. Yung yun yung first level ng Messenger. Tapos yung boss ng Autumn Hills, yung Leaf Monster, yun din yung first boss ng Messenger. Ayun, hindi tapos ko yung maalala. Ang may naalala lang ako sa Messenger parang mayroong level doon na hinahabol ka ng dragon, and I think yun yung sleeper, yung si Wentworth. Tama ba? Yung dragon na natutulog. Okay. Oo, yata. Tapos eventually, magiging kaibigan mo rin sa Messenger yung dragon, tutulungan ka rin. Tapos yung Glacial Peak, yun, isang level din yun dun sa Messenger. Isa yun dun sa mga towards the quote-unquote end of the game, pero hindi rin siya end of the game kasi dun mo yun yung parang turning point ng first half. Yung nung nag-expand na siya, nung naging full-on Metroidvania na siya. Yung Glacial Peak yung level na yan. So, I guess yun yung world ng Messenger. Kaya interesting din kasi at some point dun sa late game, parang hindi ko na maalala exactly, pero mayroong underwater level na doon sa underwater level na yon, doon mo mahahanap yung monument, yung tinayo ni Tix dun sa ending. Yung dalawang bato na may icon ng moon tsaka may icon ng sun. Tapos may malaking bowl. So, underwater na siya kasi nga binaha na lahat. So, underwater na yung Mirth. Kaya, dun nahanap ni Messenger yung location na yan. So, parang in terms of yung connection nila, yun na yun. Kasi actually dun sa part nung pag nahanap ni Messenger yung monument, kakausapin niya for a bit si Luana na tsaka si Solen, hindi na si Valerie tsaka si Zale. Kasi naging guardian na sila eh. Naging gods na sila eh. Tapos meron silang onting kwento about kung ano yung nangyari sa game. Tapos, konting paragraphs lang naman. Tapos, pero pag binasa mo, marirealize, okay, so they're talking about what happened in Sea of Stars. Nice. Parang, yun yung pinaka-connection ng dalawa. Galing. Di ko kasi natapos yun eh. Sayang. Sana pala, parang balikan ko na lang. Pwede mo na balikan. Balikan ko na lang siya. Or i-YouTube ko na lang. Mag-pivot tayo ng konti sa gameplay pare. And I think gameplay and then yung exploration. I think dito nag-shine yung game. Unang-una siguro sa exploration muna kasi hindi ko na-expect na
na ganito yung game eh. Kasi guys, yung exploration nito, hindi to yung parang usual JRPG na point A to point B, tapos may mga konting detour or ibang route na pwede kang Side puntahan, dungeons, side ganun. dungeons, ganyan. May mga puzzle rin. May mga puzzle yung yung mga ganap-ganap dito. Pero sa kabilang banda, ang issue ko lang, I think skill issue na to pare. Hindi ko biniblame yung game. Parang kulang siya, parang nakukulangan ako sa yung para malaman kung saan ka pupunta. Hindi ko alam kung parang kulang ba sa highlight. Yung usually kasi 'di ba parang sa ibang games, right? May konting highlight yung asset para malaman mo na eto dito ako pupunta. Doon kasi parang flat lang siya, same lang color, para siya nagbe-blend lang doon sa background. Isang example rin siguro na parang quality of life kapag kino-compare ka sa Final Fantasy 7. 'Di ba parang pag press mo yung select yata noon, parang may lalabas na arrow sa taas, meaning parang pwede mo pasukan yun or pinto yun, etc. Dito sa Sea of Stars, though na-enjoy ko siya, yung exploration, may mga puzzles, mapapaisip ka talaga, engage ka, hindi lang dun sa combat mismo pero dun sa exploration. Ang daming beses rin na naliligaw ko, hindi ko alam saan pupunta, tapos parang only to find out na putang ina, dito lang pala yun. Meron palang pasukan dito. Kasi super nagbe-blend siya sa background, hindi ko siya nananotice. Meron ka bang ganong experience pare, or talagang skill issue lang to sa akin? Ako, personally, during yung main progression through the story, parang hindi ko naman yun na-experience. Pero ang na-experience ko is, nung nag-clean up na ako, nung binabalikan ko yung ibang areas, hinahanap ko kung nasa yung mga treasure chests, hinahanap ko kung nasa yung mga cons. Pero mga times na, like for example, dun sa unang area, yung Forbidden Cavern, ang tagal ko dun, paikot-ikot ako, hindi ko mahanap yung huling conch. Tapos yung pala, andun siya dun sa likod nung, meron palang isang bato na pwede mong i-push gamit yung wind power mo. Nung napansin ko, sabi ko, teka, parang gagalaw to. Tapos yung tinulak ko, andun lang pala, nakakainis. Nice. So yung mga gano'n, magaling sila magtago. Tapos minsan merong isang conch na nasa ibabaw lang pala nung in sa mirth. Ewan ko bakit hindi ko na nakita. Pero in terms of navigating, I guess I can imagine bakit possibly mangyari yon. Kasi some dungeons do look parang similar yung various rooms across the dungeon. Like for example, ang naiisip ko yung sa Lucent, yung forest siguro medyo, yung forest kasi parang pare-pareho yung look nung kada room, tapos pati yung mismong catacombs ni Romaya, yun, very samey yung dating ng mga rooms. Kahit yung yung flooded graveyard, naligaw din ako doon. Oo, yun kasi, yun nga, pare-pareho yung look ng mga rooms eh. Pero siguro ako na map ko naman siya kahit papaano sa ulo ko. So, hindi naman ako nagkaroon ng ganong klaseng issue. Nice. Skill issue nga to. Parang, kasi ang lagi nagiging comparison na itong game, or parang inspired siya sa, let's say, sa Chrono Trigger, right? I think, pinanood ko yung documentary na ito dun sa Escapist na YouTube channel. Hindi naman nabanggit yung game, pero I think medyo inspired rin to, or may similarities rin sa Golden Sun. I'm not sure kung nalaro mo siya. Yung Golden Sun kasi parang may ganun din, may mga puzzle rin talaga. And yung mga puzzle dun is yung, hindi puzzle na, I mean, related dun sa skills nila. Kunwari, kailangan mong i-freeze itong water na to para makatalon ka, mga ganyan, etc. So, may mga ganun siyang bagay. Pero I totally enjoyed yung exploration na yun, yung traversal na gano'n, yung may mga puzzle dun sa mismong mga locations, etc. And kasi meron kang gamit dito yung nabanggit ni Mark kanina, yung parang wind power mo para makapag-push ka. Meron ding grappling hook. Yan. Tapos meron ka din yung para ma-control yung kung araw o gabi. Kasi meron din siyang contribution dun sa exploration. Pero sa kabilang banda siguro magta-transition ako dito dun sa combat. Na-enjoy ko yung I think mas prefer ko yung gantong klase na nakikita yung mga kalaban versus sa random na encounter. Oo, definitely. 'Di ba? Pero sa kabilang banda parang nagkaroon ka ba ng pakiramdam na putang ina, bakit parang again baka personal preference lang to, na ang konti ng kalaban tas parang curated siya all throughout nung exploration mo sa mga locations, na okay, dito sa room na to, dito yung kalaban. Ako, feel ko naman sakto lang. I think, kasi ang napapansin ko, yung mga kalaban, hindi sila ever nagiging super dali. Parang,
laging they always hit hard. Tsaka Mm. yung mga healing items mo hindi super dami din, medyo limited yung healing resources mo, yung mga healing avenues mo. So I think feel ko medyo curated nga yung number of enemies and yung strength ng enemies para mag-provide ng decent challenge as you make your way through the dungeon. So ang ginagawa ko lang, lagi lang akong nagpe-prepare yung 2-cost na ability na i-heal yung buong party. So lagi kong ginagawa yun every now and then para laging top yung mga health bars, ganun. Pero hindi naman ako siguro nakulangan sa dami ng enemies kasi pag masyado marami kasing random encounters, minsan nafe-feel ko parang nakaka-break din siya ng flow. Totoo. Parang every few steps mo, ay may bagong kalaban naman, ay may zubat na naman, ay may zubat na naman. Totoo. Yung sa akin siguro kasi is yung combination kasi nung yung laban and then yung puzzle solving dun sa mga location. Parang ako personally na-enjoy ko ng sobra yung combat. Tapos parang sana pwedeng skip to yung puzzle solving na to sa laban na lang. Kasi nakaka-addict yung gameplay niya. I'll be honest with you guys. I think eto yung hinahanap ko ngayon sa JRPG kasi talo inip na ako eh. Alam niyo naman yung super honest ako sa inyo. Talo inip na ako, guys. Kailangan may gagawin ako habang nakikipaglaban. Hindi lang pwede yung okay, press X sa attack, tapos sa attack siya, tapos maghihintay na ako. Gusto ko yung meron akong ginagawa. I think ayun, yung kasi dito sa Sea of Stars is yung pwede mong ma-amplify yung damage kapag tama yung timing mo pag-a-atake. Pwede rin mag-block ka kapag yung kalaban naman yung atake sa'yo. Meron din mga skills na kailangan mo rin ng skill para mas ma-amplify yung damage. Saka tulad yung moon, meron si Valerie na Moonerang. Tapos meron din si Serai na yung magto-throw ng dagger, mga ganyang bagay. So, super engaged ako lagi sa combat. Talaga na-enjoy ko 'yon. Pero ito yung nabanggit ko kanina, siguro mas mag-deep dive ako. Nagkaroon ka ba ng issue na parang naglalaro ka na medyo malayo ka na, parang feeling mo patapos na, tapos parang it overstayed its welcome na parang wala na ba akong ilalakas? Parang wala bang upgrade? Kasi nakuha mo na yung ultimate. Nakuha mo na yung parang lahat ng combo meron ka na. Tapos wala na, parang paulit-ulit na lang ginagawa mo. Walang feeling na, okay, super powerful na ako, one hit ko na lang tong kalaban. Never nangyari yun eh. Gaya ng sabi mo, parang mini-maintain ng game na meron pa rin decent challenge doon sa mga kalaban. Pero sa kabilang banda, nami-miss ko rin yung part na pagiging JRPG na overpowered na ako dito sa mga kalaban na to. Iwa-one hit ko na lang sila. Kahit bumalik ako sa mga past area, hindi naman doon sa una, kasi kunwari sa Moon Cradle, yun, mga one hit na rin talaga yung kalaban. Pero yung, let's say, yung sa mga medyo malapit lang na part, tapos meron kang exploration na gagawin, hindi mo pa rin pwedeng i-power through yung hindi mo pa rin pwedeng parang i-breeze through yung mga kalaban eh. Kailangan pa rin nakafocus ka pa rin eh. Doon ko nami-miss yung pagiging JRPG na puta, over-leveled na ako, malakas na ako, one hit na lang tong mga kalaban. Anong thoughts mo dun, pare? Ako, na-feel ko rin yon. Is that, kasi ang napansin ko rin, yung pag-level up, hindi siya super dalas nangyayari, no? Parang malaki yung gaps in between each level up. Tsaka parang pag natapos mo yung game, nasa anong level ka ba? Mga level 20. Level 30 ka lang yata. Oo, mga ganun. So, hindi siya, parang pag narinig mo yung level 20, parang isipin mo, level 20 is like first 5 hours dapat ng game eh. Pero ito, endgame level na yung level 20 eh. So, parang yung pagbigay nila, pag-dole out nila ng mga stat upgrades, few and far between siya. So as a result, parang yun nga, na may maintain yung decent challenge noong game all throughout. And yun nga lang, nagiging hadlang nga lang yan pag nagba-backtrack ka. Like say, gusto mo bumalik sa previous area, gusto mo hanapin yung mga secrets, hanapin mo yung mga chest na mismo. Hindi ka nakapag-focus doon sa exploration kasi every single combat encounter kailangan parang mag-e-effort ka pa rin. So, actually, ang ginawa ko doon, pag magba-backtrack na ako, tapos parang tinatamad na ako makipaglaban, i-equip ko yung item na nagpo-full heal after each encounter. So, pag nagba-backtrack ako ng dungeon, i-equip ko yun. So, parang pwede ako attack lang. Kahit pag-take ako ng damage, ayos lang. At the end of the battle, magre-recover naman ako sa full health. So, yun lang yung ginawa kong parang pampabilis noong sections na yun. Pero, na-feel ko nga rin yan. Pero on the other hand, throughout the majority of the game wherein you're actually progressing through dungeons,
ang nagawa naman ng system na yun is nagiging laging interesting yung combat. Kasi, for example, pag may locks yung kalaban, kailangan mo laging pag-isipan, paano ko sisirain lahat ng locks in the number of turns na given. Tapos minsan nakakainis pa, let's say, kapag nagamit mo yung character na may slash, like kakagamit mo lang sa kanya ng previous turn, tapos bigla nagkaroon ng lock na may slash, tapos wala ka na magamit na slash kasi tapos na yung action ng character. So minsan, pag mga ganun, ay, hindi ko na kaya to isolve. So minsan pinag-isipan ko pa, gagamitin ko na ba agad yung nag-iisa kong character na may blunt attack. For example, let's say, nung wala si Garl, so ang may blunt lang si Valerie. So, isa-save ko ba yung turn ni Valerie until the very last moment para in case may lumitaw na lock na may blunt, magagamit ko si Valerie. Minsan, pag nakalimutan ko yun for one moment na hindi ko masyadong pinag-isipan yung turn order, tapos bigla may lalabas na lock, ay sayang, hindi ko to masisira. So, in that regard, parang laging may strategy involved. And on top of that din, yung na-mention mo na na-amplify yung kada attack by being able to perfectly time the hit. Parang ito yung mechanics sa FF8, di ba? Na pagka-slash ni Squall, pipindutin mo yung trigger para magkaroon ng explosion. Okay, ang sinasabi ng iba sa Super Mario RPG din daw. Sa Super Mario RPG daw galing tong mechanic na to. Okay. So, yun yung nagme-maintain, I guess, ng engagement. And interesting din, matutunan yung iba-ibang timings kasi yung kada attack mo iba-iba yung timing eh. So, for example, yung mga bombs ni Reshan, yun natuwa din ako doon kasi yung bomb ni Reshan, pag na-timingan mo na maayos, mag-AOE siya sa ibang kalaban. Never ko nakuha yung timing nun. Ay talaga? Ako, nung nalaman ko yun, medyo inaabuso ko yun. Uy, lakas mo net. So, parang pag si Reshan magbabato yung unang bomb na ibabato niya pa arc, tapos pag pinindot mo yung trigger, magbabato siya ng isa pang padiretso. So, pag na-timingan mo na yung nag-a-arc tsaka yung padiretso, sabay nag-impact sa kalaban, yun yung magka-create ng AOE na explosion. Galing. So, parang pinipindot ka lang yung button just before tumama para magbabato siya, tapos sabay sila babagsak, tapos yan, sasabog siya. So, interesting yun yung nakakatuwa, hinahanap ko, kailan ba yung trigger nitong attack na to? Kailan ba yung trigger nitong attack na to? Tapos, of course, yun sa Moonerang, yung pwede abusuhin kasi yung nalaman ko actually doon sa Moonerang, parang wala yata siyang limit eh. In terms of how many times mo siya pwede i-chain. Kasi kung tama yung memory ko, wala siyang limit, pero kung mamamatay na yung kalaban mo dun sa na-inflict mo na damage, titigil na siya automatic. Yun ang hindi ko sure. Kasi meron akong napanood na video sa Twitter na parang napaabot yata niya ng 100 yung chain eh. Kahit sa low level na monster? Parang meron siyang isang boss na ginamit para doon. Hindi ko maalala kung sinong boss yung kinalaban niya. Pero I think namatay. Pero regardless, parang diminishing returns na siya habang tumatagal kasi nagsiscale yung damage, I think. So, pag I think around 20 to 30, sulit na naman yan. Hindi na masyadong malaki yung difference. So, pang flex na lang yun pag napapaabot na 100. Totoo. Actually, struggle to sa akin para, again, skill issue na to. Nahirapan ako doon sa Moonerang kasi may trophy yan eh. Parang 25 hits. Yung 25 bounces. Tawag dito, merong binigay na tip sa akin si Ron Tots Gaming, shoutout sa Trophy Hunter rin sa community natin. Wag ka daw sundan yung yung Moonerang. Yung mismong tignan ko lang daw yung character ko. Si Valerie. Si Valerie lang mismo. Which, yun nag-work sa akin yun. And magpigibak lang doon sa sinabi mo na yun nga, parang okay, hindi siya katulad ng ibang JRPG na magiging overleveled ka, magkakaroon ka ng acquisition ng mga skills na super powered, tapos parang mabibreeze through mo na yung mga kalaban. Ngayon ko lang naisip na, nga no, kasi kahit wala yon at parang isa sa mga gripes ko yun dito sa game, sa kabilang banda, totoo nga kasi kahit dun sa mga latter part or kahit bumalik ako, mag-backtrack ako sa ibang areas na napuntahan ko na, lagi kang nagka-calculate sa utak mo right? Nung gaya ng sabi mo, kung sino yung, kung may mga locks to, tapos kung sino yung mga characters na gagamitin mo. Ako pare, ang lagi ko lang nagiging tawag dito, dilemma kapag merong poison. Kasi as much as possible, sinesave ko si Serai para sa disorient niya. yung parang... Yung sisipa siya? Sisipa siya para yung counter babalik sa 3. Talagang sinesave ko yun. So parang minsan, pero pag no choice na ako, kailangan ng poison gagamitin or pang ibang character.
Tapos, yun, gamit na gamit ko yun actually din sa isang boss fight, optional boss, yung The Queen That Never Was. The Queen That Was. The Queen That Was. Tapos, ang ganda, super enjoy ko yung boss fight na yun. Tapos, ay, hindi ko alam kung bakit, pero ginanahan lang ako na, kasi kakakuha ko lang nung artful na parang relic Gambit. artful gambit. Doon ko siya ginamit, tapos nagtagal din ako doon. Parang mga 2 hours, 3 hours yata doon bago ko natalo yon. Kasi merong guys, merong mechanic itong game na I think isa rin sa mga maganda na sana i-apply sa ibang game, which is yung, kunwari may mga difficulty, hindi siya nasa menu tapos malalak ka dun sa difficulty na yon. Yung mga difficulty dito sa klase, kunwari sa Final Fantasy 16 meron din ganun. Meron din dito sa Sea of Stars na anytime pwede mong i-on or off. Kung gusto mong challenge yan, i-on mo. Nakapag-start ka ng game, nandun ka na sa latter part, pero pwede mo rin siyang i-off. Merong specific na item para masatisfy kung ano yung need mo for specific challenge na kailangan mo. Isa yung artful gambit na yon. Meron din naman yung ano ba yung item? Basta may item din na parang matatime mo palagi yung atake pero wala siyang bonus damage, parang ganyan. May mga ganun din eh. And yun, super na-enjoy ko yun. Sana ma-apply siya sa mga future games kaysa yung difficulty is nasa menu tapos parang lockout ka na dun all throughout ng game. Lock ka na the entire time. Oo nga. Maganda yung ganung implementation. Tapos isa rin banggitin ko na super na-enjoy ko rin dito sa Sea of Stars is yung excuse me, yung lately ko medyo bobo rin talaga. Last part ko na realize kung paano mag-activate yung ultimate. Kasi akala ko parang random lang siya na parang sa Final Fantasy 15 na hindi ko alam kung paano nati-trigger yun, na biglang lalabas yung summon. Oo. Dito, meron kasing ultimate. So, may ultimate attack. Let's say, yung pinaka-ultimate mo na skill. Na-activate pala siya pag gamit ka ng combo. I think nasa 10 usage ng combo. Something like that, yeah. Tapos, tsaka lang lalabas yung ultimate. Hindi, madalang rin ako mag-combo kasi. I think, kung ultra. So, parang sabi ko, ba't hindi na-activate yung ano? Bakit hindi napupuno? Ba't hindi napupuno? Meron lang kasi akong parang combo na lagi kong ginagamit. Kadalasan yung Moonerang na merong sun. Yung apoy, may apoy. lakas nun. Sarap gamitin nun. Ramdam na ramdam mo yung bilog yan. Na parang, hindi katulad nung yung default na Moonerang ni Valerie na parang magaan siya pag nagre-recoil or nagre-ricochet sa'yo. Ito, ramdam mo yung bilog na parang bumagal siya sa mabigat. Ang sarap ng gamitin. May mga combo din doon na madalas kong gamitin, syempre yung heal, etc. Ikaw ba, meron ka bang specific na combo na parang lagi mong inaaban or kung kamot may kung ano nang lumabas dito sa turn ko? Yun. Oo, yung Moonerang na may sun, super dalas ko rin gamitin. Tapos, towards the end, okay, siguro dun muna sa simula. So, sige. Early game, syempre, yung pinakagamit is yung dual attack ni Valerie tsaka ni Zale. Yung 1 point, yung 1 cost lang. Yung sabay lang sila magbe-melee attack. Tapos, later on, yun, yung Moonerang na may sun. Tapos, yung isang gamit ko rin lagi, yung combo naman ni Serai tsaka ni Reshan. Yung magbabato si Reshan ng bote tapos sisipain ni Serai. Yun, medyo tricky yung timing na yan. Hindi ko rin super consistent na kukuha yun lagi na 100%. Pero yun, madalas ko rin gamitin yan. So, pero I think marami rin na hindi ko na-explore kasi super lakas lang talaga nung Moonerang na may sun. Tsaka yung iba kasi 3 cost, parang naghihinayang ako dun sa 3 cost. Meron 3 cost na conflagration ba yun? Na parang aatakin lang ni Serai ng stab sa likod. Yun na yun, parang one hit lang. Sayang yung yung 3 dito, combo. Hindi ko na siya masyado na nagamit. Pero gusto ko yun. I mean, parang ang daming ang ganap dito sa combat na ito na pwede mong gamitin. Meron yung combo, meron yung mga skills mismo ng mga characters, tapos meron pang nangyayari na yung inabanggit natin na pag-usapan natin kanina yung mga locks. Kasi each character merong specific na parang ability or element na yun yung magtatanggal ng lock na yun. Sa kabilang banda, meron ding mechanic na yung pag nag-normal attack ka, biglang merong mga mana na
napupunta sa floor, tapos pwede mong i-boost yon. I-absorb. Tapos magkakaroon ng elemental yung ano mo, yung normal attack mo. So, parang, again, gaya ng sabi natin kanina, ang galing kasi, lagi ka nagko-compute sa utak mo, lagi ka nagka-calculate kung anong gagawin mo. So super na-enjoy ko yon. And, idagdag ko na lang din, di ba, unang character, syempre, yung main, yung trio, si Valerie, si Zale, tapos si Garl, tapos eventually si Serai, tapos after nun si Rashan, and then, nung namatay si Garl, tapos naging si Beast, etc. Gustong-gusto ko ito, sana i-apply rin sa lahat ng mga JRPG na pwede kang mag-switch, pwede kang mag-swap. FF10. Na walang cost. Di ba? Parang, kailangan natin to, guys. Gone are the days na mayroon ka lang party tapos yung ibang party mo under-leveled. And same din nung nasabi mo kanina, na-enjoy ko rin yung leveling up system dito na parang hindi ka nagle-level doon sa mismong characters mo lang. Yung level up niya is parang sa whole party, and then meron ka lang, gusto ko rin yan. Meron ka lang agency kung anong gustong stats na ilalagay mo each character. Gusto ko yun. Maganda. Sana ganun na yung mga JRPG ngayon. Pero sa kabilang banda, pare, iniisip ko, no, parang, okay, ang daming improvement nung game na to. And, kumbaga parang culmination siya ng mga improvement sa mga previous JRPG na mga classics, Chrono Trigger, Breath of Fire, ano pa ba? Final Fantasy rin siguro, etc. Isang criticism na pwede kong sabihin, ako personally, I don't wanna put words into your mouth noon, pero parang wala siyang innovation rin, no? May na-offer ba siyang bagong system na parang maiko-contribute sa genre? Do you think? Hindi ko sinasabi na parang okay lang naman kung wala. Parang okay lang, wala namang kaso kasi it served its purpose naman, goods naman. Pero sa kabilang banda, kung isipin mo, meron ba siyang parang bago dito sa genre? Siguro for me, yung sa combat-wise at least, yung pinaka-unique na aspect niya, yung Lux nga. Parang wala pa akong maiisip na game na kasi yung timing kinuha nga nila from other games, pero I think yung Lux is something na unique na parang nagdadagdag rin siya ng sort of puzzle element doon sa combat. Yung so mga I think, sorry, go. Sorry. Sabihin ko lang naman na I think na kasi yun nga, as na-mention mo rin kanina, parang as time goes on, habang nagmo-modernize sa mga games, parang majority ng tao, hindi naman lahat kasi alam ko meron pa ring ibang tao na prefer nila ang turn-based, pero majority ng tao parang hindi na kayang magtagal sa purely turn-based games kasi medyo hindi siya nakaka-engage masyado. So I think those types of games that want to stick to the turn-based formula have to find a way to make the combat more engaging. And I think majority naman ng mga games na nagsistick pa rin sa turn-based formula ngayon, nagagawa naman yan. Like for example, ito nga sa Sea of Stars, kitang-kita naman natin, kahit na turn-based siya, ang dami niyang ways na mine-maintain yung engagement ng player. And just to mention a few other games then, yung Yakuza recently, nag-pivot din sila to a turn-based system, pero despite that, marami pa ring ibang aspects to consider that keeps the combat interesting. Meron din sila nung concept nung pag-time nung attacks. Tapos dun sa Yakuza din, meron yung physical space kung nasaan yung mga character kahit hindi mo sila nakokontrol. If nagkataon na kunyari yung attack mo, let's say, for example, meron kang isang attack na nagbe-breathe ka ng fire. Tapos, merong mga kalaban na nagpumpulan. Pag nag-breathe ka ng fire, kahit isa lang yung target niya, pag meron siya mga katabi, matatamaan din yung mga yan. So, meron ding aspect nung physical, yung geometric location nila. So, that is something to take into consideration din. Nawala doon sa mga lumang purely turn-based games. So I think regardless of kung ano yung way na pipiliin mo to add that level of engagement, kailangan may something, and I think most naman ng mga quote-unquote modern turn-based games nagagawa yon. Parang off the top of my head na yung pinaka naiisip ko nagsistick pa rin to the pure turn-based formula is Persona actually. I think Persona pa rin yung para ma-feel mong purely turn-based. Pero despite that, meron pa rin siyang na-introduce na innovation, which is I think yung one more system. Pag na-hit mo yung weakness, magkaka-extra turn ka, tapos pag na-stun lahat, mag-all out attack. Yung ganun. So, lahat ng mga, well, hindi man lahat siguro, pero I think
dapat at least lahat ng mga modern turn-based games have to find that way to innovate then on the formula to keep things interesting. Totoo. So I think nagawa naman yun ng Sea of Stars. Sa mga dagdag dun sa Persona, gustong-gusto ko din yung hindi siya, paano ko i-explain to? Hindi siya literal na menu. Yung, ginagamit yung button for certain commands, right? Kunwari kung triangle, barrel, kung square, skill, etc. Ang ganda rin nun. Parang hindi ka lang namimili ng command sa menu. Ayoko na nun. Move na tayo dun. Tapos, unfortunately, si P4 ganun pa, pero si P5 hindi na. Dagdag ko lang din sinasabi mo yung mga lock system. Hindi ko alam kung sino yung nagpauso nito, pero na-experience ko naman siya sa Octopath Traveler. Meron siyang ganun. Meron din doon. Okay. Kunwari parang isang enemy, meron siyang parang weakness na, or meron siyang shield. Shield kasi yung gamit doon. Shield na sword, spear, arrow, parang ganyan. So, kailangan gamitan mo siya ng gamitan mo ng mga weapon. Yung corresponding na, para ma-break yung shield niya, para makapag-deal ka ng massive damage. Same din, yun din, parang same din sa Sea of Stars na hindi mo pwedeng i-breeze through na kahit overleveled ka. Dito sa Octopath Traveler, meron din siyang ganun na kahit super powerful mo na, minsan may ibang kalaban, hindi pwedeng X ka lang ng X, attack lang ng attack, kasi super kukunat ng mga kalaban kapag hindi mo na-break yung shield. So, ganun din, engage ka din. And agree din ako dun sa sinabi mo na yung sa Persona, yung parang mag-i-innovate, etc. Ang maganda dito sa Sea of Stars, I think, kahit sinabi ko kanina, parang wala siyang quote-unquote something new to offer dun sa genre, pero na-mix niya yung iba't ibang mechanic na meron sa iba't ibang JRPG, tapos in-improve niya. Yun yung parang doon ako gandang-ganda dito na parang narinig mo yung mga reklamo ko. Parang ganun yung feeling eh kapag habang nung pagka-on ko pa lang ng game, siguro mga first few hours na-address na kagad yung mga ayaw ko sa JRPG, mga old JRPG. Gets ko na parang meron parang prefer yung old style, tawag dito, mas gusto nila yon, purist sila, etc. Gets ko yun. Pero sa kabilang banda kasi ako bilang 35 years old, ayoko na nun. So, na-address ng Sea of Stars. So, good job sa inyo guys. Ang galing nyo sa part na yun. Mag-transition tayo para dito sa isang aspeto rin ng Sea of Stars na super na-enjoy ko. Super eye candy, pare. Oh my God. Oh my God. Alam ko merong market yung photorealistic, yung mga ginagawa ng mga Sony, ganyan-ganyan. Pero guys, tangina. Hindi kasi nabuburat kasi talaga ako pag yung may mga naririnig ako, may nababasa ako sa post. Ano ba yan? Ba't ganyang graphics yan? Luma naman yan. Bakit PS5 gamit pa tapos ganyan nilalaro mo, no? Oh my God! Hindi yun. Paano ba explain yun? Paano mo ba explain sa tao na hindi ganun dapat mag-appreciate or ewan ko? Ang ganda niya, ang ganda kasi niya eh. Kahit sabihin mong pixel art siya, merong isang, nakalimutan ko kung saang lugar siya, kung saang area na siya, isang location. Gandang-ganda ko talagang, in-screenshot ko siya, tapos nag-stay lang ako doon. Parang umakit ka ng ladder, parang sa bundok yata yun, tapos may overseeing ka dito, makikita mo yung parang castle yata yun na clock tower something. Ang ganda. Okay, na-hype ako, sorry. So, pixel art siya, pero ang maganda dito, may iba't ibang layer siya. Let's say may foreground, may middle ground, may background. Yeah. Detalyado, guys. Detalyado yung Sobra. Holy shit. Whew. Oh my God. I mean, tsaka I think, sige, sorry. In addition din to yung mismong graphics, yung animation din sobrang ganda. Like, yung animations ng iba-ibang classic attacks, yung animations ng mga special attacks, yung animations ng mga combo, yung animations ng mga ultimate attacks. Lahat sila sobrang eye candy din. So, ang galing na feeling modern pa rin siya even with the pixel art. Ito napakasimple lang na ito guys pero kinikilig ako pag nakikita ko to. Kunwari magkakas ng magic si Valerie, yung itutusok niya yung staff niya sa sa ground tapos magkakas. Oh my God. Tapos meron din isang animation kunwari pag nakuha niyo na si Beast, kasi siya living glass, right? So ibig sabihin parang pwede siya mag-transform kung anong trip niya, parang malleable, yung ba yung term doon, yung ba yung parang ganyan. Nagiging gulong. Nagiging gulong. Kasi merong mga area doon na tatawid ka sa lubed. Nagiging gulong siya, guys. Tapos pag tatawid kayo sa dagat, nagiging siya, bote. yung mga ganong animation na nilagay ng mga developers dito sa game na to, it's not lost on me. Talagang parang thank you. I mean, ramdam mo yung passion, yung love nila dito na hindi lang basta-basta
okay, release tayo ng game at nag-work naman to. Hindi, may detalye. Kahit iba't ibang characters eh. Doon sa mga Oo. animation nila. Ang galing. Kahit nga sa NPC eh. Di ba parang, siguro baka namamalikmata na lang ako, pero parang wala akong napansin na super noticeable na parang copy-paste na na character na NPC na parang magkamukha to. Sige, i-copy-paste ko nga dito. Meron ding mga characters na let's say kahit hindi siya main, quote-unquote main character, meron ding personality. Siguro ang pinaka-noticeable dito yung mga pirata. Super na-enjoy ko din yung mga banters na yung mga ganap nun. Akala ko nga yung isang matabado na na pirata. Akala ko nanay ni girl yun eh. Si Yolanda. Akala ko nanay niya. Layo naman ang napunta ng nanay niya. Pero, yun, ano pa ba? Siguro, yung mga locations din, kailangan din nating banggitin. Ang gaganda rin ng mga locations dito, guys. Oo. Anong favorite mo na location dito, pare? Yung pinakauna siguro talagang parang nag-catch ng attention ko was yung maraming waterfall. Okay. Yung sa Sleeper's Island. Oo. Doon sa banda simula pa bago ka pa makarating doon sa Stone Mason island, doon sa Stone Mason's Outpost. Yan, yung area na yan. Tapos yung Port City din, yung Brisk, sobrang ganda. Tapos, of course, Autumn Hills, Glacial Peak, yung mga levels from the Messenger, nakakatuwang makita din. Madami. Pero I think, yun yung pinakaunang nag-catch ng attention ko, yung maraming waterfall nga. Meron ako ditong isang, not necessarily siguro dahil sa itsura niya, pero dahil dun sa vibe. So, nabanggit namin kanina, guys. No? So, meron isang mundo and then eventually parang mapupunta ka sa ibang mundo ni Serai na desolate, ganyan, tapos advance, etc. May isang part doon na habang naglalaro ko, sabi ko, hala, parang nasa mundo ka ng Mega Man. Yung tunog factory. Nagbago, di ba? Parang Mega Man stage to. And meron din yung battle theme niya. Ikaw mas magaling yung tenga mo sa akin, pare. Pero parang may na-notice ako na same din naman siya pero parang mas nagbumilis yung tempo ng konti or may naiba. Actually ako hindi ko to naaalala pero baka nga. May ganun eh. Parang iba yung tunog nung battle theme sa normal dun sa world nila versus doon sa sa mundo ni Serai. Galing din nun. And then siguro ito nga mag-piggyback na tayo dito sa music. Gaganda rin ng music, guys. Ganda rin. Hindi naman ako ganun ka knowledgeable din sa music, right? Hindi ko ma-distinguish or parang ma-pinpoint kung ano yung gawa ni Mitsuda ba yan? Yasunori Mitsuda versus dun sa kay Eric yata yun sa Sabotage. Hindi ko Rainbow Dragon yata yung pangalan niya. Yung parang code name niya. Hindi ko kayang manotice, which is I think merit din yun kung hindi ko siya kayang manotice kasi nag-work siya as a whole na isang tema. Kadalasan parang kasi cohesive siya. Cohesive siya. I think kung nalaro niyo yung FF15, doon manonotice niyo parang ang daming cook eh. Parang iba't iba yung gumawa ng music sa FF15. Parang alam mo kagad kung kanino yung kay Shimimura. Alam mo kung kanino yung ibang ganap. Pero dito parang yun nga, parang isa lang yung gumawa. Though merong contributor which is nga si Yasunori Mitsuda ba yan? Mitsuda. Ang galing. Ikaw para, meron ka bang thoughts dito sa music and siguro kung meron kang favorite na piece? Yung alam ko lang na nag-contribute si Mitsuda was yun din yung music nung same area na na-mention ko kanina, yung maraming waterfall. Yun sigurado ako. Alam ko siya yung nagsulat kasi na-mention niya na yun yung pinakauna yata niyang ginawa. Pero yeah, aside from that, hindi ako sigurado kung ano yung kay Mitsuda, ano yung hindi. Pero ang talagang I guess naging memorable sa akin was yung battle theme. Very very engaging lagi yung battle saka yung victory theme. Tapos yung natawa lang talaga ako yung sa Autumn Hills saka sa Glacial Peak. Kasi yung sa Autumn Hills saka sa Glacial Peak, ginamit nila yung same BGM nung sa Messenger eh. So pag narinig mo yun, we're here. Nice. Tapos parang very, very memorable pa yung themes ng dalawang levels na yun. So talagang hindi mo sila mami-mistake. Kahit hindi ako sigurado, like for example sa Glacial Peak, kahit hindi ko tanda yung level from the Messenger kasi matagal na. Nung narinig yung music, sabi ko, parang familiar to
Tapos nung binalikan ko nga, okay, yun nga, same nga siya nung ginamit na music dun sa Messenger. So, nakakatuwang callback din yan. Nakakatuwa yung mga ganyan developer, no? Na parang Oo. binibigyan tayong mga gamers ng something na ganyan, na parang to look forward na, sige Oo. nga, mananotice nyo ba to? Yung ganyan-ganyan. Oo. Galing. Gusto ko yan. Tapos meron din isang video na yung sa Autumn Hills naman, pinagtabi-tabi nila yung mismong flow ng level ng Autumn Hills sa Messenger tsaka yung Autumn Hills sa Sea of Stars, and marami siyang similarities na draw. Parang same talaga yung level na tinatraverse mo, yung room to room. So, nakakatuwa din yung video yan. Kung hindi mo pa napapanood, meron sa YouTube. Side-by-side comparison ng Autumn Hills sa Messenger tsaka sa Sea of Stars. Ang galing din ng attention to detail. Kahit na, pag inisip mo, parang hirap nun yung 2D side-scroller, itatransform mo into a 3D top-down perspective. Pero somehow nagawa nila. Nice. Bago ko makalimutan, parang gusto ko lang din banggitin to na nagulat din ako and na-enjoy ko din. Yung first time mo magta-travel sa ibang mundo, naging 3D siya na parang yung parang barko. Gusto ko. Akala ko nga ang in-expect ko, di ba pa nag-transfer ka, akala ko pag punta ko dun sa ibang mundo, magiging iba yung graphics kasi parang galing sa Messenger, right? Di ba nag-iba siya? Akala ko magiging ganun. Holy shit. May gantong nagsimula na hindi naman nila tinalay. Pero interesting din sana yung concept. Totoo. Ako yung natuwa naman ako, yung there were levels na inintroduce nila yung exploration. Kasi doon sa simula, talagang on foot ka lang, di ba? So parang nung una, iniisip ko, parang hirap siguro mag-backtrack kapag ganito lang yung exploration mo the entire time, na lagi ka lang naglalakad from dungeon to dungeon, tapos to get to certain areas, kailangan mo patawirin yung ibang dungeons muna. So, parang nung simula, iniisip ko, paano kaya to pagdating na nung backtracking part? Tapos eventually, inintroduce nila yung ship. Nung inintroduce nila yung ship, okay, sige, so mapapadali yung pag-travel from island to island. Pero, ang entry points mo pa lang pa rin to each island, limited. So, lagi ka lang sa simula. Tapos, even though may mga shortcuts na ini-introduce to cut through certain levels, hindi pa rin siya super convenient. So, akala ko, ito na ba yun? Tapos, actually, iniisip ko nung most of the game, sabi ko, siguro ito na nga talaga yun. Tapos, pag mag-backtrack ako, it's just something na kailangan kong pagdaanan. Napansin ko to nung sa jungle, kasi madalas ako bumabalik dun sa yung underwater na village. Kasi every now and then bumabalik ako para isurrender yung mga conches para kumuha ng reward. And every time na bumabalik ako, dinadaanan ko uli yung jungle na area, and nakakasawa siya after a while. Kaya nung banda dulo na, nung inintroduce na nila yung mechanic na pwede kang lumipad, like, oh my God, yes, finally. So nakakatuwa lang na in increments nila binibigay yung mga abilities. So laging just when you think na ito na yung extent ng exploration abilities mo, mayroon silang i-introduce na bago, and then finally nung na-unlock mo yung ability to fly and go wherever you want, whenever you want, naging super dali na. Tapos na-realize ko, okay, so with this ability, mapapadali na yung backtracking. Tapos nag-unlock pa siya ng other extra stuff, like for example, yun nga, yung mga solstice shrines, tsaka mo lang sila ma-access when you get that ability. Kasi matagal ko rin iniisip, kaya nakikita ko yung mga island dun sa map, sabi ko, paano ko pupuntahan itong mga to? Completely landlocked sila, wala silang entry point via ship. So nung inintroduce yung power na yun, nagkaroon uli nung naalala ko yung mga locations na yun. Tapos sabi ko, sige, balikan ko nga lahat ng mga to, pwede ko na sila i-explore. So in that aspect, I guess, may pagka-Metroidvania siya-ish, a little bit. Na meron ka ng lock and key system na, even though, of course, hindi naman Metroidvania yung game at all, meron lang siyang onting elements and that's one of the main elements that makes Metroidvania so enjoyable. So, natuwa din ako doon na ganun nila dinidish out yung mga exploration powers in increments siya. So, laging may something to look forward to. Totoo. Na-enjoy ko din yun, pare. Actually, same tayo, no? Parang habang naglalaro, iniisip ko rin, paano yung backtracking nito? Ang iniisip ko nga, ano ba to? Magkakan ba ako ng parang airship na parang maglaland? Kasi makikita mo yung, gaya ng sabi mo, makikita mo yung mga islands na hindi ka pwedeng mag-dock gamit yung barko mo. Pero may makikita ka na yung mga diamond na parang ina-activate mo through parang sunlight. No, napansin ko rin yun agad. I-activate mo mga to. Para saan to? Anong ganap na ito? Tapos eventually yun pala yung para magkakaroon ka ng ability to fly and maglaland dun sa mga islands na yun. Kahit saan mo gusto magland, pwede ka magland. Pag-usapan natin para yung mabilis lang. Yung mga, I think mga mini game
Oo. Isa lang. Actually, Na-enjoy ko yun, pare. Yung wheel? Alpha Wheels, Wheels, yan. Na-enjoy ko na, nung una, actually parang, hanggang ngayon, nakuha ko na yun, na-platinum, nakuha ko na yung trophy nun. Hindi ko pa rin masyadong gets yung computation. Basta alam ko lang, kailangan ko lang magtapat ng same na. na either sun or moon din, di ba? Oo, yun lang. Pero na-enjoy ko yun, and ang ganda rin kasi, yun nga, parang mag-iisip ka din, kakalculate mo din. Meron kasi, guys, ganito siya, parang board siya. Tapos meron 2 hero na pwede kang i-deploy. So, yung iba't ibang hero na yun, may kanya-kanyang stats and ability. Kunwari, pag warrior, malakas yung damage, malakas siyang mag-break ng wall. Pero yung isa, yung wizard naman, parang 2 yung tira niya. Tapos meron din yung isa, yung parang archer yata, tumatalab dun sa, tumatagos sa wall, tama ba? Or yung assassin yun? Actually, hindi ako sure dyan kasi nung nilaro ko yung wheels, sobrang naging one-track mind yung isip ko. Isa lang yung strategy na ginamit ko the entire time kasi sobrang effective niya. Anong ginamit mo? Ewan ko ikaw kung ano ginawa mo dun sa wheels. Pero ako, nearly every game ang ginawa ko, nag-all-in lang ako dun sa wizard. Kasi sobrang lakas ng wizard eh. Yung 2 tira. Kasi di napapansin din yung pader eh. Kahit magpader yung kalaban mo, basta atake lang siya na atake, lagi siya mag-deal ng damage eh. So lahat ng games ko, naka-deploy yung wizard, yung second character doesn't even matter kung sino yung nandun. Usually yung warrior na lang yung second character ko. Pero lagi na lang ako nakafocus sa wizard. Level up mo siya, gawin mo siyang silver, gawin mo siyang gold as soon as possible. Tapos patakihin mo siya lagi. And almost always mananalo ako pag ganun yung ginagawa ko. May ano ba? Ako hindi ko siya naisip na gawin yun na para mag-focus ako sa isang character. Only because hindi ko alam kung merong technique ba dun sa ruleta or RNG lang siya. Kasi kadalasan parang feeling ko nasasayang yung turn ko kapag kunwari nakaset to for yung wizard ko nakaset ng ano ba yun, yung parang sun ba yun? Tapos ang lumalabas isa yung red, yung isa orange, yung isa blue. Tapos yung isa lumalabas. Kunwari pag nakaset siya sa orange tapos ang lumalabas blue. So parang hindi ko naisip na sige mag-focus lang ako dito. Meron ba purely RNG ba siya or meron kang naisip na ano doon? Wala, I feel like RNG lang siya. Talagang every time iro-roll mo, yung ginagawa ko, siguro depende ko yung naging result ng first roll. Kung yung first roll parang majority na sa left or majority na sa right, parang doon ako magsi-stick for that turn. Okay. Tapos ilalock ko yung mga nagtugma and then yung matitira, i-roll ko na lang just to get as much as possible na mag-same. Pero yun, most of the time naman kasi para magiging 50-50 split sila. May onting orange, may onting blue. So kung nasa man yung wizard, yun yung ilalock ko. Tapos the rest, i-reroll ko lang na i-reroll hanggang sa maraming lumabas na orange. Ganun lang ginawa ko the entire time. Gumagana naman siya. Nice. Baka skill issue rin to. Hindi ko siya naisip. Combination siya palagi sa akin, wizard tsaka yung warrior. Pero looking back ako nga, sana hindi ko na ginamit yung warrior kasi sayang lang siya. Pag merong wall, doon lang napupunta. Doon ako naiinis eh. Parang sayang yung one attack ng warrior kahit malakas siya. Magtayo lang na maliit na pader yung kalaban mo, hindi wala zero damage na siya agad eh. Natagalan pa ako doon sa isang part na pare, hindi ko maalala kung anong hero yon. Basta yung hero niya is pag umatake siya, kunwari full na atake na yung isa mong hero kasi hodang wizard yan or warrior, tapos pag naunang umatake yung kalaban, biglang i-cancel niya yung isang turn mo, yung aangat ulit siya ng ganyan. May isang hero na ganun eh. Doon ako tumagal. Pero again, skill issue na, hindi ko na ilalaban. Hindi ko na yung naaalala. Baka madali lang talaga yun kahit di mo na naalala. Ako lang nahihirapan doon. Speaking of nahihirapan, meron bang boss fight na nahihirapan ka? Siguro yung mga extra bosses, majority sa kanila medyo challenging. Lalo na kasi, yun, nung nakuha ko rin yung Artful Gambit, parang majority nung extra bosses, tinry kong gamitan ng Artful Gambit. So, yun nga, si Queen That Was, yung rematch kay Elder Mist, yung rematch kay Romaya, yung mga yun, may hirap din sila lahat. Pero, with enough attempts naman nakuha rin. Like yung kay Queen That Was. Actually, nangyari kay Queen That Was, same tayo, nung nakuha ko yung relic, tinry ko siyang kalabanin immediately. Tapos parang, hindi pa nakakatagal, siguro mga 3 turns lang namatay na ako. Tapos ay, mamaya na to. Iniwan ko na muna siya, hindi ko na pinilit. Tapos, tinalo ko muna yung ibang mga side quests. Tapos, tsaka ko siya binalikan. Still with the Artful Gambit, pero then eventually natalo ko na siya. Nice. Pero yun, yung mga super bosses, I think, very interesting. Yung thankful lang ako na hindi ako nag-Artful Gambit was yung kay Fleshmancer mismo.
Kasi even without the Artful Gambit, sobrang haba ng laban kay Totoo. Fleshman. Inisip ko, paano pa kaya ako naka-Artful Gambit ako dito? Buti hindi ko ginamit. Tapos dinagdag ko na lang sa New Game Plus, dinagdag ko lang ng isa pang extra boss na papatayin ko. Pero yeah, I think yung tatlong yun, si Queen that was, si rematch kay Elder Mist, yung rematch kay Romaya. Yung sa Colosseum, parang hindi naman masyadong mahirap yung boss nun. Talagang ang dami lang talaga niyang health. Pero kaya naman. Kaya naman. Totoo. So, And yun. yung dagdag dito, I think di natin na-discuss kanina, balikan ko lang, I think yung malaking tulong din, napaka-generous din talaga ng game is, kapag namatay ka, hindi ka automatic deads. Magfe-feint ka lang, right? Ay, oo. Ang pinaka-game over dito is kapag lahat is nag-feint dun sa party mo. Yeah. So, basta kung meron kang isang malupit na character, isang matibay, kahit may patay na dalawa, basta kaya mong mabuhay sila or kaya mong magstay, automatic mabubuhay ulit sa tatayo pa. Mag-auto-revive din sila, hindi mo kailangan gamitan ng item or gamitin yung turn mo. Totoo. So, yun, doon ako nahirapan din. Yung kay Fleshmancer, hindi naman literal na nahirapan na parang game over. Pero parang habang kinakalaban siya, nag-iisip ako, paano pa kalabanin to? Parang may katapusan ba to? kasi meron siya yung form niya, then after nun parang isasamon ka niya, tapos magiging bullet hell. Oo. Diba may ganung part? Parang iniisip ko. Naman pa ako nung unang bullet hell. Inulit ko pa yun. Parang iniisip ko, eto ba yung dito ko ba siya dapat ma-damage or matalo dun sa ano? Tapos parang eventually dun ko siya madadamage. Parang meaning, nadadamage ko lang ba yung boss kapag doon sa bullet hell na portion nung boss fight? Which is hindi naman pala kasi parang napatay ko siya dun sa original form niya eh. Oo, same. Matagal lang talaga yung laban. Sobrang tagal. So, yun, ano pa ba? Siguro bago tayo mag-end ng episode natin, kailangan kong bigyan kailangan natin bigyan ng spotlight to. Isa to sa mga portion ng game na talagang na-enjoy ko. Dito ko naramdaman na putang ina, ramdam mo yung passion ng developers, ramdam mo yung mahal nila yung game. Meron dito guys sa Sea of Stars na pagtapos mo yung game, tapos na yung Flimsy Hammers. Yes, yung Flimsy Hammers, 4 siya. Tapos meron kasing area dito sa Mirth, yung dun sa island na yon, parang isang andun yung mga supporters nila, right? Yung mga needs, yung mga backers nila. Tapos merong isang lugar doon na parang grave, ang tawag doon, parang puntod na gagamitan mo ng wind element, tapos may hagdanan doon, tapos may mga harang, gagamitan mo ng Flimsy Hammer. Tapos, eventually, may mapupunta ka na door, yung aparador na nasa messenger yun, di ba? Yep. Tapos, pagbukas mo nung aparador na yun, makikita mo yung si shopkeeper. Tapos, eventually, pagpasok mo doon, andun yung parang office ng developer. Right? Tapos, kakausapin mo sila, etc. Merong isang character doon or isang parang empleyado doon na ramdam kita, pare. Ramdam kita, Lord. Meron siyang line doon na sabi niya parang naglaro ako ng Final Fantasy 1 and that made me fall in love with JRPG and now I'm making one parang fulfilling my dream. Oh my God. Sana all, no? Living vicariously through you, sir. Thank you. Parang ganyan. Ang ganda ng part na yun, pare. Anong thoughts mo doon? Sobrang natawa din ako doon. Una, yung nagustuhan ko doon, nasigurado nung developers na yung Easter egg na yan will be the very last thing you do. Kasi requirement ng Flimsy Hammers, magawa mo literally everything dun sa game. Yung isang Flimsy Hammer, kailangan yung true ending. Yung isang Flimsy Hammer yata, kailangan, hindi ko maalala eh. Alam ko yung isa sa fishing, yung isa sa kailangan nakain mo quiz. Lahat, okay. Yung fish. Tsaka, yung fish, yung quiz, tsaka yung ano yung huli, yung meron pang isa eh. Hindi ko na maalala. Basta sigurado nila na before mo ma-access ng Easter egg na to, nagawa mo na lahat ng pwedeng i-offer ng game. Tapos once pumunta ka dun sa crypt, tapos first of all, yung crypt sobrang, I have no idea kung paano mo hahanapin on your own without anybody telling you where to go. Pero ang natuwa din ako, lahat ng guides online, hindi nila sinasabi kung ano yung makukuha mo after going to that cave and then breaking the walls. Kasi alam nila kung gaano ka-special yung Easter egg na yan. Ayaw nila i-spoil. So, natawa ako doon na parang nagkaroon ng
shared unwritten rule yung mga guide writers na okay, hindi natin to isa-spoil. Natuwa din ako dun sa Flimsy Hammers kasi 'di ba, 4 yung Flimsy Hammers. Tapos 4 yung sinira mong pader. It's literally breaking the fourth wall. Oo nga, yun din sinabi ng shopkeeper. Literally breaking the fourth wall. Natuwa ako doon. Ang brilyo. Ang witty eh. Totoo. Tapos once magawa mo 'yon, you open up, you reach the cabinet, and then for people na nalaro yung Messenger, alam nila gaano ka I guess quote unquote important plot point yung cabinet na yun kasi sobrang obsessed ni Messenger dun sa cabinet na yun eh. Gusto niya malaman kung ano yung nasa loob. Tapos nung lumabas yung shopkeeper, nag-play yung theme niya. So for once again, for people na nalaro yung Messenger, very very instantly recognizable ng theme ng shopkeeper. So tapos yun, kakausapin mo siya, he'll say a bunch of things and papasok ka doon sa dev room, di ba? I don't know if na-try mong pasukin yung dev room multiple times. Ay, hindi ko pa na. Ay, kasi 'di ba, una pag pinasok mo maraming tao. Pwede mo kausapin isa-isaan, tapos andun pa si Yasunori Mitsuda. Nandun siya. Tapos pag lumabas ka nung dev room, tapos nasa aparador ka, pumasok ka ulit, magbabago yung holy shit, arrangement nila. Iba yung like merong isang arrangement na lahat sila nagtatrabaho lang, nakaupo sila dun sa mga desk nila. Nice. Mag-iiba yung mga lines nila. Tapos parang may isa pa, pag pumasok ka, merong isa nag-meeting sila, so kumpulan sila lahat dun sa gitna. Tapos may magme-mention na, we're talking about our next game, but we can't tell you what it is yet. Holy shit! So, yun yung sinasabi ko na, ilang layers pa to? Every time na lumalabas o pumapasok ako, nagbabago. I think may 4 yatang configurations yung room. Tapos eventually, maglo-loop na lang siya. So, yun yung na-realize ko, okay, tapos na. And then, nung nag-loop na siya, so yun, lumabas na ako. And then, kinausap ko yung shopkeeper. Tapos alam ko, ito yung iniisip ko lang kung ginawa ba nila. Kasi, di ba yung shopkeeper dun sa Messenger, I don't know if na-experience mo. Pero meron siyang tendency na magkukwento siya ng sobrang habang story. Tapos bawal mo i-skip. Tapos actually related din yun sa isang trophy dun sa Messenger. Kaya iniisip ko, gagawin din kaya nila to sa Sea of Stars. So, kinausap yung Messenger. Tapos, and then, yung Messenger, yung shopkeeper. Tapos eventually in-offer niya, are you sure you want to listen to this data? Yes, here we go. Sobrang tuwa ko na they decided to do that. Parang alam nila, naisip nila kung ano yung magiging mindset ng mga players dito. Alam nila kung ano yung gustong gawin ng players. Alam nila kung ano yung na-expect ng players and binigay nila. Kaya sobrang enjoy ko yung Easter egg na yan. So, and then, natuwa nga ako, sobrang daming layers na akala mo tapos na, tapos meron pa pala. Tapos yung pagpasok labas ko dun sa room, nagbabago siya. And then yung kinausap ko yung shopkeeper pa ulit-ulit. Until finally yun, umalis na siya. And then nung umalis na siya, dun ko naisip na, siguro naman yun, tapos na talaga yun. No? So I'm hoping na wala na talaga ako na-miss nun. Pero ang ganda lang din ng story nung shopkeeper kasi parang related siya sa real life story yata nung isa dun sa mga main people dun sa company. Yung parang pinag-uusap, na-mention pa niya yung something dun sa grandmother yata nung person, I think. Hindi ko na maalala exactly yung details, pero parang hindi na siya naging purely patawa lang. Naging medyo seryoso siya at some point. So ang galing nun, sobrang na-enjoy ko lang. Yun yung parang, I mean, na-enjoy ko yung game, yung totality ng game overall. I think it's a great game. Pero ito yung pinaka-favorite ko na part dito sa game. Gaya ng sabi mo, yung parang si shopkeeper, gets mo yung parang yung inherent tone ni shopkeeper na parang upbeat, yung music, etc. Tapos parang meron siyang mga ebas na kinukwento all throughout, diba? Tapos biglang yung last part, parang sabi niya, sige, hindi na verbatim to, pero parang sabi niya, sige, i-real to kita, ready ka ba? Parang ganyan. Yeah. Tapos may story dito, I'm not sure kung nakwento to dun sa Messenger. Most likely related to sa isang developer. Pero dito naiyak ako dito. Parang ang story na ito is merong parang isang bata na parang maraming stories tapos eventually parang tumalon siya sa well pala. Parang kasi yun yung magiging shield niya sa mapanghusgang mundo, etc. Tapos yung merong line dito, basahin ko lang pare kung okay lang. Ito talaga, ang ganda kasi parang sabi niya, during year 4, the guardian he never knew had reappeared, and she saved him one last time. His grandmother was dying, but in her final days found exactly the words that would give him purpose and sustenance.
It washed over him in an instant. She had been there in the background all his life, a loving and caring presence, the much-needed light in all this darkness. The foundation she had managed to build within him in the limited time they had spent together during his childhood was carrying him to this day. Tapos biglang merong French yata na word, meaning parang thank you Irene, I love you. Tapos parang meron pang last line na he finally understood that to touch everything with gloves was to touch nothing but gloves. So he took them off and let the memories flow, riding his bicycle through a puddle of water to mark the road with wet tire, going through the box of popsicles at his friend's place and trying to see through the wrapper to avoid the orange ones, feeling so thirsty that he liked to imagine that the first sip only served to give him energy he needed to chug the glass. Ito, and lastly, ito yung talagang holy shit. Sapul na sapul, biglang sabi niya. And of course, video games. He finally understood what they had been to him, a sanctuary. The place where he could be free to experiment, to learn, to ask, to feel, to persevere, to give up, to overcome, to laugh, to accomplish, to dream. He wasn't just a response. He was someone who understood how to build a sanctuary and who knew what it was like to need one. Tapos parang ang basa ko dito, syempre hindi ko naman alam kung may reference to, kung nakwento na to, etc. So, meron siyang glimpse ng nangyayari dun sa development ng isang game eh. Kunwari kung creative director ka, hindi natin alam, kunwari yung gumawa ng, let's say, The Last of Us, ng Final Fantasy, baka nakaramdam sila ng depression, ng kalungkutan, ng anxiety, tapos parang hindi nila alam kung paano magpapatuloy, etc. Alam mo yun, yung parang tao tong, I guess, kumbaga parang tayo na nagkukonsume ng mga ginagawa nila. Syempre, kinikriticize natin, meron tayong mga nababanggit, which is, I think, valid naman din. Pero sa kabilang banda, feeling ko, ako personally, nakakalimutan ko na may tao behind dito sa mga gumagawa na to, na parang, teka nga, unang-una, okay, sige, sasabihin ko hindi ko nagustuhan, pero I think, kailangan natin maging thankful rin, no? So, kasi hindi rin biro. Gets, business to, profit pa rin yung kailangan, di ba? Parang, di ba, kailangan pa rin yan eh. Pero sa kabilang banda, parang magkaroon ka ng glimpse or ng parang idea kung paano yung takbo or yung nangyayari sa mga developers na to. Nagkakaroon ka ng added layer ng appreciation eh. Oo nga. Ang galing. I mean, parang kinukwento kasi dito guys, sana ma-experience nyo ito, sana kunin nyo rin tong part na to. Parang ang basa ko talaga is merong part nung development stage na itong Sea of Stars na kung sino man yung developer na to na tinutukoy dito sa story ni Shopkeeper, parang feeling niya hindi niya alam kung paano magpatuloy, tapos parang naging catalyst yung sa grandmother niya, naalala niya yung parang foundation na meron sila, tapos yung video games as sanctuary, tapos eventually yung video game na yun na ginagawa niya, baka kailangan din ng mga taong katulad natin na nagko-consume ng video games sa ginagawa nila. Ang galing. It's a nice way to like just wrap the entire game up, kasi parang yun yung magiging huling memory mo with the game. Chances are for 99% of people, or at least hindi man siguro 19, depende, for people who reach that point, parang yun yung magiging huling memory mo of the game, and it's a really nice way to end it, I think. Totoo. Reading this, or let's say nung na-experience ko to, hindi naman kasi ako ganun ka parang diehard fan ng Sabotage. Gets ko, parang na-enjoy ko naman yung Messenger, di ko nga siya natapos. Pero after reading this, after playing Sea of Stars, parang you made a loyal fan. Parang, alam mo yun? Kasi may mga ganun na parang, I guess, siguro may mga gamers na agnostic. Kumbaga, kung ano yung magandang produkto, syempre, doon sila, yun yung kukonsume, which is tama, wala namang masama doon. Syempre, consumer tayo eh. Kung pangit yung produkto mo, pangit talaga yan. 'Di ba? Parang may I think meron kang lisensya para sabihin na hindi maganda yung produkto na binili mo. Right mo 'yon bilang consumer at bumili, nag-spend ng money. Pero sa kabilang banda, parang ito, Lods, auto-buy. Kung anong gagawin yung susunod na game, auto-buy pare. Excited na wala ako dito. Oh my God. Okay, sige. Ito magandang discussion to end our episode, no. Nag-Metroidvania sila, tapos nag-JRPG sila.
most likely, parang, I think, hinge pa rin talaga sila sa retro style. Do you think, magja-jump sila sa, sa new gen? Or talagang, eto na yung identity nila. Tapos, ibang genre naman siguro yung gagawin nila. Sa tingin mo? Feel ko, oo. Same general art style, same general music, same general vibe. Pero baka iba na namang genre yung gagawin nila. Hindi ko alam kung ano yun, pero whatever it is, excited ako to see. Pero alam ko at the same time, I think nag-develop yata sila ng DLC for Sea of Stars. So, Okay. so baka in parallel yon with kung anumang new project yung balak nila. So at least yon sigurado something to look forward to yung DLC ng Sea of Stars. Isa pa pala, sorry, bago kita i-let go pare, nakalimutan ko lang banggitin. I think ito yung Sea of Stars lang yung first na game na may gantong setup. So nag-start sila as Kickstarter, tama ba? So may mga backers sila, pondo, and then naging available sila sa PS Plus, available rin sila sa Game Pass, and then available din sila a la carte. Usually kasi guys, kung mapapansin nyo, kapag available sa PlayStation Plus, most likely meron silang mga kontrata doon, dapat dito lang, hindi dapat available sa iba, etc. Di ba, ganyan? So meaning, lahat ng aspeto ng profit na pwede lang nakuha nila, meaning sa umpisa merong backers. Tapos merong lump sum siguro, I would assume galing sa PlayStation, meron din lump sum, I guess, galing sa Microsoft. And then yung kita nila, kasi I think nasa, ano ba sabi dito? Ilan na ba yung nabenta nila? Parang ang laki na eh. Malaki na yung, parang nasa 250,000 copies sold na sila. So meaning meron pa rin mga bumili. Oo, kahit available na siya sa mga service na ino-offer ng PlayStation na ng Xbox, meron pa rin bumibili a la carte. Siguro, I'm not sure, wala naman akong stats dito, pero I would assume, I think, marami rin sa Nintendo, sa Switch, as a la carte, kasi wala naman service available sa kanila, parang subscription model na ganun. Most likely, baka binili ng a la carte. Dito ako parang super curious, I'm not sure kung may makikita ako na data, na kahit available siya sa mga subscription service ng PlayStation or ng Microsoft, merong mga gamers na katulad ko or katulad mo na mas pinili siyang bilhin ng a la carte. Super curious ako doon malaman. Sa tingin mo? I guess, oo, meron nga. Ako kasi personally, if talagang nagustuhan ko yung game, like nagkaroon ako ng previous experience na ganon, na even if natapos ko na siya. Like for example, yung Hollow Knight. Hindi ko malala kung binili. Actually, hindi ko malala kung paano ko nakuha yung Hollow Knight. Feel ko binili ko siya digitally. Or yung Celeste, parang binili ko siya digitally pero at a super cheap price. Like sale, parang $10 or something. Maybe even less. Tapos nung nalaro ko siya, natapos ko siya, nag-enjoy ako sobra. Later on, nag-decide ako bumili ng physical copy. Nice. Nung nagkaroon ng like limited edition sa Fangamer or something like that, nag-pre-order ako. So, parang just in a way then to show yung appreciation ko and to support the developers. So, I feel like meron ring mga ganun tao. Even if hindi nila ginagawa after finishing the game, there are people who also feel like parang the product is worth spending money on. So, willing silang magbayad para mapakita yung support sa mga developers, which is I think a nice gesture din. Totoo. Naalala mo pa rin natanong ko sa'yo na yung mga developer na parang nilalagay yung games nila sa mga subscription model, parang merong vibe na hindi ba kayo confident sa game nyo? Bakit mas pinipili nyo yan? Pero sa kabilang banda itong Sea of Stars, iba siyang story, parang parang super confident sila kasi available a la carte, available sa PlayStation, sa Xbox. I mean, parang ngayon ko lang na experience to sa game. I think first din to eh. Kung correct nyo lang ako guys I think first to na game na available sa lahat. sa lahat ng Kasi kung ikaw, kunwari ako PlayStation, magbibigay ako sa ng lump sum, meron akong kailangan meron kami pare, kailangan dito ka lang available muna. May mga ganun, 'di ba? Pero hindi eh. Hindi ganun yung naging yung dito eh, sistema dito sa Sea of Stars. Pero super happy sa Sabotage. I think kumikita sila ngayon at kumita and deserve naman nila yung kita na yun. Oo naman. Sana marami pang bumili. And looking forward sa
next project nila and kung Kung meron ano bang ba yan, DLC. for sure. Oo. Nagkaroon kayo ng loyal fan. Sabotage. Si Justin yun. Ako yun. Anyway, pare, any last thoughts dito sa Sea of Stars before I let you go? Siguro one last thing na i-mention ko na lang for the audience din. Especially for those na hindi pa nalalaro yung game. Naalala mo ba dun sa Mirth? 'Di ba mayroong guy na yung nagbi-build nung mga structures. Yung bibigyan mo siya ng mga blueprints. Kilala mo ba 'yan? Hindi, sino yun? Okay. So Hindi yung ko guy kilala. na yan, si Gerard. Okay. Pangalan niya dun sa game. Si Okay. Gerard the Constructionist. Okay. YouTuber yun eh. Holy shit! Meron siyang, yung channel niya sa YouTube, The Completionist. So, imbis na, yun yung actual identity niya, si Gerard, the Completionist. Kilala ko siya The Completionist, pero hindi ko siya kilala ng Gerald. Okay, siya Gerard yung pangalan niya. Tapos, parang matagal na yung relationship niya with Sabotage. Nagsimula yun ng Messenger. Sobrang naging advocate siya kasi nung Messenger nung nag-release yun. So, meron siyang video sa channel niya about the Messenger. Sobrang hype na hype siya. Sobrang in love siya dun sa game. And because of that, sobrang naging parang in touch na rin sila with Sabotage. And then, so of course, nung naglabas yung Sea of Stars, syempre, nag-super enjoy na rin siya dun sa Sea of Stars. And meron din siyang video sa channel niya about Sea of Stars. And then dun sa simula, pinag-uusap, kinuwento niya kung paano nangyari yun, kung bakit siya nasa game. And parang sobrang natuwa din siya na memorialize siya in a way doon sa game na yan. So, maganda rin panoorin yung video yan if you want to get more insight about why he's in the game. Pero sobrang nice touch lang siya. Hindi ko alam yan. Thank you for that information. Puta, papanoorin ko yun. Ang galing, hindi ko alam. Kilala ko siya, The Completionist. Ang haba na video niya sa Sea of Stars. Parang mga 40 minutes yung video niya sa YouTube. Pero sobrang worth watching naman. Nice. Sige, panoorin ka after ng episode natin. So, yun, sige. Mag-shoutout lang ako again sa 25 Patreons tsaka sa ating mga executive producers, sila Sans, sila Lance, sila Mike Rubio ng Xcore Gamer, si Ayam Mako, Mark De Benagracia, Yvette Suzanne, Solibilian ng The Ara Channel. Maraming salamat sa inyo guys. And yan, para anything to promote, shoutout, go ahead. Well, di ba promote, pero di ba ito yung usually parang kahit ano lang, recommendation lang. Sige, go. Random music recommendation, favorite album ko siguro of the year. I guess very unique band na discover ko sometime last year. Pangalan ng band is Sleep Token, pangalan ng album is Take Me Back to Eden. Sobrang genre fluid niya. Ako kasi personally, if you know me, yung mga pinapakinggan ko usually is mga rock metal. Pero nagbe-blend sila ng sobrang daming iba-ibang klaseng genre. So, meron silang rock metal influences, marami silang mga piano ballads, marami silang parang may pagka-hip-hop, maraming rap, merong parang may pagka-synthwave. Basta sobrang unique ng album na yan. And sobrang unique din ng personality ng band na completely anonymous sila. Nobody knows ano yung identity ng mga members ng banda. Tapos meron din silang lore na parang meron silang wino-worship na God. Tapos nakakatuwa. Parang silang cult. Mas pag tinitignan mo sila mag-perform. Pero sobrang galing lang nila. Sobrang galing ng musicality nila. And ang ganda ng album na yun, start to finish. Very, very unique. Yun lang. Share lang. Question. Niya kung let me know kung ma-enjoy niya. Yung mga ganyan music, paano mo na-discover yan? Random browse mainly through, I guess, combination ng YouTube tsaka Spotify na lang. Sa YouTube kasi marami ring mga musicians na mga nagre-react sa mga bagong kanta. So, nanonood ako ng mga ganon. Nakikita ko yung mga bandang pinapakinggan nila. And then, I guess, if parang interesting, tapos nakikita ko nagbo-blow up yung banda, tapos hahanapin ko sa Spotify, tapos ayos pala yung music nito. Ganon lang. Gets. Tapos I guess, sige, go. once meron kang thread, parang once nandun ka na dun sa circle, parang nagsasama-sama na yung mga related na bands. Gets. Last na, sorry, alam ko mahaba na yung episode. Sige. Related lang dun sa binanggit mo na parang anonymous yung mga banda. Tapos kasi si Shopkeeper may binanggit din na gano'n na nag-resonate din sa akin na parang nga no, make sense na parang kunwari yung mga nagmamaskara kasi parang ang ine-explain ni Shopkeeper doon, baka yun yung way nila to remove yung uncertainty or yung parang tawag dito yung
hindi sila confident sa sarili nila. Baka kasi pag nakamaska ka sila, doon nila nabibigay yung 100% ng artistry nila, etc. Merong line doon si Shopkeeper. So kung ma-experience nyo yun, guys, i-exhaust nyo yung dialogue. Super worth it. Kay Shopkeeper. Super kausapin mo siya hanggang umalis siya. Totoo. So, yun, Mark, maraming salamat sa time mo at sa palaging pag-oo pag ini-invite kita. Maraming salamat. Meron pa akong isang episode na gustong gawin na in-invite rin kita, sana available ka rin. Gusto kong pag-usapan yung music ng Final Fantasy. Yeah. Na-mention mga before. So, very interested din ako dyan. Yun, salamat pa rin. Maraming salamat. So, yun, kayo din guys, sa lahat ng nakikinig, sa lahat ng nanonood, maraming salamat. Sa susunod na episode ulit. Bye. Bye. Thank you. The Gamesulog Show is fan-supported at patreon.com/thegamesulog-show. The following names are current supporters and I'm eternally grateful for your kindness, support, and generosity. Sands, Lance, Mike Rubio ng X-Core Gamer, I Am Maku, Mark Divina Gracia, Yvette Solivilla ng The Ara Ara Channel, Franz Galapon, Arnel Pableo, TJ Balyares ng Backlog na naman Budolcast, Big Chungus, Selbs, Frederick Soriano ng Late na Gamer, Mar Valencia, Bay Ian ng Master RCB, Tess Macalanda, Ray Anthony Rivera, Benson Santa Ana, Kuya Benny, Hedzel, Macy Tang Balyares ng Casual Gamer vs. The World, Hey Kiko, Leo Cavite, Luigi Tumulak, Shalene Rivera, Edgy Weeb, and RD Casimiro. Maraming salamat sa inyo guys. The Gamesulog Show.